Good morning everyone, magandang araw sa inyo. Kamusta kayo today? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Ulit ako sa pagpasok ko sa aking trabaho ngayong week 7 ng aming school year. Ngayong umaga ay medyo malakas yung ulan pero pagbaba ko ng jeep papuntang school ay tumila naman na siya. Bumili din pala ako ng panibagong payong in case na mamaya pag uwian ay lumakas ulit yung ulan. Muli ay gusto ko rin palang pasalamatan lahat ng mga taong nanonood ng aking posted videos at yung mga sumasama sa akin sa A Day in My Life. Maraming salamat po. At ngayong umaga ay dumiretso muna ako doon sa DTR Biometrics para mabilang yung pinasok ko ngayong araw. Bago pumunta sa room ay pumunta muna ako ng faculty para mag-refill ng aking marker. Medyo naubos na nakaraang week kasi more on sulat ako sa whiteboard for problem solving. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito sa school na aking pinagtuturuan ay provided nila yung mga materials like pentel pen at ink. Pwede ka rin mag-request ng other supplies especially pag kailangan mo. Pagpasok ko sa room ay halos kasabayan kong dumating din yung aking mga students. Dalawang activity yung target naming matapos ngayon. At yung discussion related sa activity na to ay na-accomplish din namin na nakaraang week. Kailangan ko talaga i-monitor lahat ng mga output na pinapagawa ko since next week ay approaching na naman ng midterm examination. Sobrang bilis din kasi ng araw at 1 week na lang ay matatapos na naman ng October. At yung first week ng November ay puro holiday din. Yung kailangan pala ma-accomplish ng student dito ay makapag-create sila ng truth table related doon sa logic gate diagram na dinrawing ko sa whiteboard. Yung truth table pala ay isang clear description at behavior ng isang logic gate or logic diagram base sa mga inputs. Alam kong maraming students na makaka-relate dito, especially yung mga nagtitake ng courses na Digital Electronics at Logic Circuits and Design. Isa ito sa mga magagandang pag-aralang topic, lalong-lalo na kung ikaw ay kumukuha ng mga electronic at computer-related subjects. Habang nagsasagot yung mga students ng kanilang activity, nag-prepare din ako ng PowerPoint para sa next subject discussion ko mamaya. Yung susunod ko naman na subject ay electrical circuits. Kailangan ko kasi magdagdag ng mga examples at diagram doon sa PowerPoint kaya inuna ko na muna din siya. Tapos na kami mag-discuss ng resistivity at resistors kaya ngayong linggo naman i-discuss namin yung fundamentals ng capacitors. Lumipat din pala kami ng kabilang classroom at pagdating ko doon ay binuksan ko na rin yung laptop at TV na gagamitin ko sa discussion. Nandun na rin pala yung mga students ko at nagsimula na rin ako ng lesson. After ng discussion na to ay nag-prepare din ako ng small sheet work para sa kanila. Habang nagsasagot din sila ay naisingit ko rin mag-create ng mga diagrams na kailangan namin para sa next discussion. Pag nahihirapan ako mag-input ng mga diagram sa PowerPoint, ang ginagawa ko ay drawing ko na lang siya sa malinis na papel at binibigay ko sa mga student para sa kanilang additional reference. Ito pala yung isang sample ng aking drawing na diagram. Dito ko na rin pala tatapusin itong video at maraming salamat sa panonood. See you on the next video. Bye-bye!